Alam nyo ba, noong unang panahon, no, ang mga magulang, inialay nila yung mga anak nila doon sa mga baal or mga Diyos-Diyosan ng mga demonyo noong unang panahon kung saan kinamumuhian ito ng Panginoon. At nakapausbong ito sa galit ng Diyos dahil sa mga ginagawa ng kanilang mga magulang noon, na mga magulang noong unang panahon na inaalay ang kanilang mga anak sa mga demonyo at sinusunog ito noong unang panahon. Pero ngayon, ginagawa pa rin yan ng bawat tao ngayon. Modern day nga lang. Sa modern day ngayon na pag-alay ng mga magulang nila sa kanilang mga anak doon sa mga demonyo ay sa pamamagitan ng mga ganito. Pinapasok nila yung mga anak nila sa mga entertainment industry or sa mga bagay na nagpapalayo sa kanila doon sa Panginoon for the sake of money. Bakit sinasabi ko sa mga entertainment industry? Una, sinasabi mismo ni Satanas. Anong sabi ni Satanas? Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kayamanan, karangyaan, kaningningan sa mundong ito kung ikaw ay sasamba sa akin. Maraming mga sikat na mga celebrities ngayon, mga sikat na mga tao ngayon na nakatanggap nito. Pero anong sabi ng Panginoon ni Satanas? Ibibigay ko sa iyo ito kung sasamba ka sa akin. So maraming mga tao na nakatanggap nito ngayon. Binigay sa kanila ni Satanas itong lahat ng kaningningan sa mundong ito. Kayamanan, karangyaan, kasikatan, pero sasamba ka sa kanya. Dahil lamang sa pira, inaalay ng kanilang mga magulang ang kanilang mga anak for the sake of money na hindi nila alam na kanilang mga anak ibinibinta nila ni Satanas sa pira, dahil lang sa pira. Kung hindi nyo ito naintindihan, basahin nyo ang nakasulat sa Mateo at saka sa Lucas sa mga sinasabi ni Satanas patungkol sa mga taong ito. Itong mga batang ito, sumisikat sila. Sumisikat yan, mga tao, hinahangaan sila. Pero ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo, kawawa kayo sa dihang pinupuri kayo ng mga tao. Kawawa kayo. So dahil sa pira, dahil sa kasikatan na yan na ibinigay sa inyo ni Satanas, ang kapalit niyan, kaluluwa ng bawat bata na inaalay ninyo or bawat tao na inaalay ninyo na hindi nyo alam kung ano ang resulta sa hulihan. Mag-ingat kayo kasi minsan ang takbo ng isipan at sa kawalang pag-aaral dito o sa pagsasaliksik sa salita ng Panginoon, nagpapahamak ng bawat tao doon sa kapahamakan. Kaya imulat nyo ang isipan nyo, basahin nyo ang nakasulat sa Biblia kasi minsan lang ang buhay. Baka magkamali kayo, patungo kayo sa kalaglagan pagdating ng araw. Kung akala nyo napakadali lamang, klaro yan ang sinasabi ng ating Panginoon. Kawawa kayo. Iyan ang modern day na pag-alay ng kanilang mga magulang sa kanilang mga anak kay Satanas. Kasi ang entertainment industry, kinikreate yan ni Satanas. Marami ring mga taong mga sikat sinasabi, yes, mga blessing ito sa akin ng Panginoon, binigay sa akin na sumikat ako, maraming mga project, pero hindi nyo alam na hindi galing sa Panginoon ang mga bagay na yan. Kahit mga anghel noon, kahit mga anghel sa Revelation, hindi kailanman tumatanggap ng mga papuri galing sa mga tao. Klaro ang sinasabi sa Revelation, sabi ng mga anghel, huwag mo kaming purihin, ang Diyos ang purihin mo. Huwag mo akong sambahin mo ang Panginoon dahil ako ay katulad mo lang na nag-alagad din ng Diyos. Pero itong mga taong ito na binulag ni Satanas para lamang sa pira at kasikatan at kaningningan, tumatanggap na mga papuri ng bawat tao, sinasamba na ng bawat tao for the sake of money at kasikatan na hindi nila alam, sold out na sila. Kumbaga, binibinta na ng kanilang
binibinta na nila ang kanilang kaluluwa kay Satanas na pagdating ng araw wala ka ng ibang maidadahilan na hindi ka mapapatungo doon sa kanyang kaharian sa impyerno. So kung ikaw ay magulang, bantayan nyo yung mga bata nyo. Kasi hindi nyo alam kung ano yung naghihintay sa dulo. Hindi nyo alam kung ano ang mangyayari pagdating ng araw. Buhay ang anak nyo sa katawan, pero patay ang kaluluwa dahil nga binibinta nyo for the sake of money at kasikatan. Kaya nga dito sabi ng Panginoon sa Revelation, hindi nyo alam ang sinasabi no na mahirap intindihin na mga sikreto ni Satanas. Ito yung mga bagay na sikreto ni Satanas na hindi nyo naiintindihan. Kung ang mga tao ng Diyos or mga Kristiyano ay nahihirapan na intindihin itong mga bagay na ito, how much more sa inyo ng mga tao na hindi na sumasaliksik sa mga kautusan o sa mga salita ng Panginoon patungkol sa kanyang salita at kanyang kalooban. Anong mangyayari sa inyo? Anong mangyayari sa ganito? Kaya ang sabi ni Apostol Pedro, no, kung ang mga taong matuwid ay mahirap maligtas, ano kaya ang mangyayari sa mga taong hindi naglilingkod, hindi kumikilala, o sa mga tao na patuloy na gumagawa ng kasamaan? Anong mangyayari sa kanila? So mag-ingat kayo kasi bawat hakbang natin dito sa mundong ito, hindi nyo alam kung bawat desire na bawat puso at isip nyo, puro kwarta, puro pera, puro salapi, puro kayamanan, kaningningan, kasikatan, diretso kayo sa impyerno pagdating ng araw. Yan ang bunga sa bawat bagay na itinanim nyo sa mundong ito, na mga makamundong bagay. Aanihin nyo kung ano yung bunga sa itinanim ninyo ng bawat tao dito sa mundong ito. Hindi maganda ang patutunguhan ng bawat tao kung hindi mo bubuksan yung isip mo, kung hindi ka magsisi sa iyong kasalanan at hindi ka babalik sa ating Panginoon. Maintindihan mo ang lahat. Pero paano nga ba? Ang sabi ng ating Panginoong Kristo, di ba? Sabi ng Diyos, itong mga taong ito nagpupuri lamang sa akin sa kanilang mga labi lamang, pero yung puso nila malayo sa akin. No? So lagi nating iisipin na dito sa mundong ito, temporary lang tayo. Hindi tayo magtatagal, babalik tayo pagdating ng araw sa Diyos. Tayo ay dayuhan lamang dito sa mundong ito na namumuhay or dumadaan lamang sa mundong ito. Hindi ito ang tunay nating bayan. Hindi ito ang tunay nating kalalagyan. Temporary lamang tayo dito. Dumadaan lang tayo dito sa mundong ito. Dayuhan lamang tayo dito. Dumadaan lang tayo dito. Pagkatapos ng daan na yan, wala na. Kahit ano ka pa, kahit ano pa yung nationalities mo, taga saan ka man, taga Mindanao, Pilipinas, China, Amerika, Europe, Australia, o saan man, tayong lahat ay dayuhan lamang dito sa mundong ito. Hindi tayo magtatagal. Pero kung malilin lang kayo at hihinto kayo sa inyong pagdaan dahil nga may mga bagay dito, mga kaningningan na siyang nakaka-attract sa inyo, at lumapit kayo doon at huminto kayo sa paglalakad dahil nga nandito yung lahat ng kasayahan na hindi nyo alam na dapat ang tao patungo o patuloy sa paglalakad, focus doon sa ating Panginoong Kristo dahil tayong lahat patungo sa kalangitan. Aharap tayo sa ating Panginoon for judgment. Kaya nga yung 10 virgin na mga babae, yung iba, yung 5 mangmang, yung iba is matalino. 'Di ba? Ano nangyari sa 5? Hindi na binubuksan, na pag-iwanan sa labas. Ganun ang mangyayari sa mga tao na naaaliw sa mundong ito. Dahil nga nakapokus yung puso nila or mga ganito mga bagay dito sa mundong ito. Tapos biglang dumating yung Panginoon sa bawat tao. Surpresa, dumating yung kamatayan ng isang tao.
Ano mangyayari sa mga tao na hindi namumuhay sa kalooban ng Diyos o sa mga salita ng Diyos? Didiritso ka, hindi ka makakapasok sa kaharian ng langit. Ganyan ang mangyayari sa buhay ng tao dito sa mundong ito pag hindi natin bubuksan yung bawat isipan natin. So hanggang dito na lang, no. Maraming salamat and God bless everyone.